Isang magandang araw ang pagbati ko sa inyong lahat. Ang istorya pong matutunghayan natin ngayon ay kapupulutan natin ng aral na dapat nating unawain at matutuhan. Myra, gising na. Tanghali na po. Myra, bangon na. Tanghali na. Myra, bangon na. Tanghali na. Apo naman, gising ka na pala. Hindi ka sumasagot. Magang-magay, cellphone na naman ang hawak mo. La, Sabado naman ngayon. Wala namang pasok sa school. Wala nga. Ang daming trabaho sa bahay. Tulungan mo ako magkusot ng mga uniform mo at alangay susunod sa isang linggo. Na naman, tatapusin ko lang tong game na to at bitin. Maya, susunod ako. Hay nako, sige na nga. Pero kung magtatagal ha, tulungan mo ako. At masakit na yung mga kamay ko sa pagkukusot. La, sige na. Ilan pa lang cellphone mo? Ginagamit mo na nakasaksak. Baka mag-init yan at magliyab. Hindi la, ako bahala. Sige na nga. Mahal na mahal ni Lola Marta si Myra, kaya lagi niya itong pinagbibigyan kahit matanda na siya at masasakit na ang mga kalamnan at buto dahil sa rayuma. Heto pa din siya at pinaglalaban ng mga damit nito ang apo. Kung tutuusin, heto at malaki na si Myra. Kaya na niyan tulungan sa mga gawaing bayang lola niya pero hindi nito ginagawa. Ang pinagkakaabalahan at laging kapiling niya ay ang cellphone na bilhin din na matanda para sa kanya. Ang cellphone na parang kadugtong na ng buhay niya kung ituring nito. Noong araw, pisikal na laro ang pinaglilibangan ng mga bata. Ehersisyo pa ito na nagbibigay sa kanila ng lakas ng katawan at maayos na mental health. Alis! Alis! Gumaya sa akin, taya! Tas, wala sa akin, taya! Tas, Bridget! Aray ko! Tanda ko, tanda ka. Kumatanda ko! Anulong ka naman! Ngayon, heto, cellphone ang dinidut-dut. Ayaw nang lumabas man lang para masikatan ng araw. Ayaw maabala sa paglalaro. Ngawit na mga daliri, sige pa din. Pagod na ang isipan, banat pa din. Isa po ito sa maraming disadvantages ng modernong teknolohiya, addiction sa cellphone games. At ito din ang isa sa mga dahilan kaya madalas nagkakasagutan ang mag-asawang Lola Marta at Lolo Nardo. Hindi ko minamasama ang pagmamahal mo sa apo natin. Pero sa nakita ko, parang mali na yung lagi mong pagsunod sa kagustuhan niya. Ano ang masama sa paglalaro ng cellphone? Walang masama kung nasa lugar. Pero pag hawak na cellphone, utusan mo. Wait lang po. Dut-dut ng dut-dut. Ikaw naman ay kusot ng kusot. Tama ba yun? Ganun talaga ang takbo ng panahon ngayon. Hindi lang apo mo ganun. Nag-iisang apo ni na Lola Marta at Lolo Nardo si Myra. Naulila ito sa mga magulang noong musmus pa lang ang bata dahil nasawi sa isang aksidente ang nanay at tatay niya. Si Minerva ang nanay ni Myra na solong anak din ni Lolo Nardo at Lola Marta. Mahal na mahal ni Lolo Nardo si Lola Marta at kahit iniisip nitong siya ang may katwiran, ito na ang unang sumusuko at nagpapakumbaba. Hello, Ale. Hello. Galit ka pa ba? Dapat ba akong ikagalit? Kasi tungkol sa paglalaro ng cellphone ng apo natin, lagi natin pinagtatalunan. Bayaan mo, mula ngayon,
Hindi ko na kayo papakialaman. Buti naman natauhan ka. Oo nga, para wala nang problema. Pero peace na tayo. Bati na tayo. At mula nga noon ay hindi na pinakialaman ni Lolo Nardo sina Lola Marta at Myra. Mahal na mahal ni Lola Marta si Myra, kaya pinagbibigyan nito ang mga kapritsyo ng apo tungkol sa paglalaro ng cellphone. Huwag niyo sabihin kukunin niyo na naman tong cellphone ko. Ba't ko kukunin na po? Kailangan akong pasok sa school ngayon. Maglaro ka na maglaro. Ako yung magwawalis lang dun sa duduhan. Yes, La. Thank you. Mahal naman ni Lolo Nardo si Lola Marta. Kaya pinagbibigyan din ito ang maling pagdidisiplina ng asawa kay Myra. Mga pagmamahal na wala sa tamang lugar. Pero iyon ang nananaig sa kanilang mga puso. Lumipas ang mga araw at laging ganon ang naging eksena sa tahanang ginagalawa ni na Lolo Nardo, Lola Marta at Myra. Hanggang sa dumating ang isang araw na pauwi si Lola Marta galing sa kabayanan. Aling Marta, yung bahay nyo nasusunog. Nabuo ang bahay ni na Lola Marta at ayon sa investigasyon ng mga otoridad, overcharged na cellphone ang nagliyab at naging sanhi ng sunog. Sa kabutihang palad po, wala namang nasaktan ni isang tao sa nasabing insidente. Ligtas sina Lolo Nardo at Myra, pero lahat ng bagay sa tahanan nila ay nauwi sa abo. Lola, dahil po sa cellphone ko, nawalan tayo ng bahay. Sana patawarin niyo po ako. Nardo, patawarin mo rin ako. Nang dahil sa pagkonsinti ko sa apo natin, nawalan tayo ng tirahan. Huwag nyo na intindihin yun. Bahay lang yun eh. Yung bahay pwede nating mabuuli. Pero yung buhay, pag buhay ang nawala, hindi na natin maibabalik. Salamat nga sa Diyos, wala nasaktan. Kahit isa. Huwag na kayong umiyak. Pwede naman tayong mag-umpisa uli para maitwid natin yung mga nagawa nating kamalian. Basta importante, buhay pa tayo, nandyan ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Si Myra, sobra ang pagmamahal sa cellphone, kaya nangyari ang lahat ng iyon. Si Lola Marta, sobra naman ang pagmamahal sa apo, kaya kinukonsinti nito ang bata sa maling gawi. Si Lolo Nardo, sobra din ang pagmamahal sa asawang si Lola Marta, kaya sinunod na lang nito ang lahat ng kagustuhan niya. Isa lang po ang aral na ibinigay sa atin ng kasaysayang ito, na sa lahat ng pagkakataon, ang sobra ay hindi nakabubuti para sa ating lahat. Dapat po, sakto lang ang lahat ng bagay para walang maging problema. Sige po, maraming salamat sa panonood ninyo, and may God bless us all. Mo ang awit kong ito, nasan ka man, ikaw ang buhay ko. Naririnig mo ang awit kong ito,